Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Mismong Pangulo na umano ang nag-ata sa Senado na pangunahan ng pagre-review sa economic provisions ng konstitusyon dahil mapanghati umano ang pangangalap ng pirma para sa Chacha. Ayon yan kay Senate President Mig Zubiri na nagpanukalang baguhin lang ang tatlong probisyon sa halip na palitan ng buong 1987 Constitution. Sa kanyang panukala, papayagan ang mga dayuhang may-ari ng mga educational institution at public services pero hindi ng lupa at media dahil tutol umano dyan ang Pangulo. Nakatutok si Jonathan Andal. Ito po Napanood daw ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga ulat ng umunoy bilihan ng pirma para isulong ang Chacha o Charter Change sa pamamagitan ng PI o People's Initiative. Ayon kay Senate President Mig Zubiri, ang isinusulong na pagbabago magkasama sa halip na magkahiwalay ang botohan ng Senado at Kamara sa anumang mga constitutional amendments na gagawin sa ilalim ng isang Constituent Assembly. Pabor ito sa Kamara pero inaalmahan ng Senado dahil madedehado umano sila dahil nababahala raw na magdulot ito ng pagkakawatak-watak. Ipinatawag ng Pangulo nitong Huwebes sa Palasyo ang liderato ng Kamara at Senado. Sabi, nagkakagulo na, bakit nagkakaganyan, may bayaran. And he said, sabi niya sa akin at kay Speaker, sabi niya, why doesn't the Senate take the lead in the discussions of the economic provisions and then you approve your version which the House can adopt? So that was the position of the President. Para hindi na tayo maglalagay pa kung ano-ano pang mga amendments na sa tingin natin ay magagalit ang taong bayan. Dahil dito pumayag ang liderato ng Senado sa Chacha o Charter Change. Kanina nagain si Zubiri ng Resolution of Both Houses No. 6 o RHB 6 na nagpapanukala ng pag-amyenda sa konstitusyon. Iniiwasan nito ang banggaan ng Senado at ng Kamara. The proposal subject of the People's Initiative could have led, or could lead, rather, to a constitutional crisis, destabilizing our bicameralism and upsetting the systems of checks and balances. The President agreed with us that the proposal was too divisive. Nakasaad dito na dadagdagan lang ng mga salitang unless otherwise provided by law ang tatlong probisyon sa saligang batas na naglilimita ng pag-aari ng mga dayuhan sa mga eskwelahan, advertising at public services gaya ng telco sa 40% lang. Kung may dadagdag ang mga kataga, pwede na ang 100% foreign ownership kung may papasang batas para dyan. We're limiting it to the scope of the Public Services Act, education, because we feel, lahat po kami naniniwala, na bakit hindi makapasok ang Harvard dito, ang Yale, ang Stanford. Pwede naman sila mag-set up po ng eskwelahan dito. They do it in Singapore, they do it in other countries. So we should allow them para tumaas naman ang dekalidad ng ating edukasyon. Bilin ng Pangulo, hindi kasama sa bubuksan sa mga banyaga ang pagmamay-ari ng media at lupa sa bansa. Si President mismo ayaw niya ng lupa na ibigay sa foreigners. And I quote the President, this will give us problems in our housing program. It will increase tax rates and it will increase prices of land in the Philippines. Keep away land from ownership. And even media. Kung may foreign ownership of media, baka mag-influence peddling pa yan dito on certain agendas. Dahil tila nagkasundo na sa Chacha ang Kamara at Senado, matitigil na ba ang nangyayari ngayong pagkalap ng pirma sa mga barangay? Sana po yan ang mangyari. Yan ang kagustuhan din ng Pangulo. Para makapasa sa plenaryo ang resolusyon, kailangan ng 3/4 ng boto ng mga senador at 3/4 ng boto ng mga kongresista. Hindi masabi ni Zubiri na may hahabol ito sa ikatlong State of the Nation address ng Pangulo sa Hulyo dahil kailangan pa itong dumaan sa plebisito na kung mangyari, sabi ng Commission on Elections o COMELEC, gagastusan ng tinatayang 13 billion pesos. I think 12 or 13 billion for a plebiscite pero makuha natin yung 1.1 trillion na pledges, parang cost-benefit niyan, mas mataas para sa atin. It's a possibility na pwedeng isabay sa national elections din ito. So para walang gastos. Ngayong buwan, sisimula ng talakayan sa Senado ang resolusyon sa bubuing subcommittee sa Committee on Constitutional Amendments na pamumunuan ni Senador Sani Angara. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 Oras.
Suportado naman ang liderato ng Kamara ang atas ng Pangulo sa Senado, kaugnay ng charter change. Pero ang ilang grupo, tuloy raw ang pangangalap ng pirma. Sabay pag-aamin na nakausap nila ang House Speaker kaugnay ng kanilang hakbang. Nakatutok sina Sandra Aguinaldo at Tina Panganiban Perez. The President agreed with us that the proposal was too divisive and asked the Senate to instead take the lead in reviewing the economic provisions of the Constitution. Ilang saglit lang matapos ang pahayag na yan ni Senate President Mig Zubiri, agad naghayag ng suporta sa hakbang si House Speaker Martin Romualdez. Partikular niyang binanggit ang inihain ng Senado na resolution of both Houses 6 para gawing Constituent Assembly o CONAS ang Senado at Kamara para baguhin ang economic provisions ng konstitusyon, partikular ang paglimita sa puhunan ng mga dayuhan sa bansa. Tiniyak din ng House Speaker na magiging bukas ang prosesong yan at pakikinggan nila ang publiko. Noong nakaraang linggo lang, may mga nagpalagda umano ng suporta para sa charter change kapalit ng umano'y ayuda na pinaiimbestigahan na ng Makabayan Coalition sa Kamara. Kasi marami kaming nare-receive na mga reports. Yung bagong term na narinig ko sa mga report, yung payout, ay naririnig ko lang yan sa DSWD. No? Pag payout, ibig sabihin, bibigyan ng pera na. Kabilang sa gustong paimbestigahan ang paglaki ng budget ng COMELEC para sa pagdaraos ng mga plebisito, referendum at eleksyon mula sa 2 billion pesos sa 14 billion pesos. Gusto rin itong ipatawag ang mga grupong nangangalap ng lagda para sa tsa-tsa. Saan ba nanggagaling yung kanilang pondo? No, napaka-massive yung kanilang pagpapapirma at saka yung kanilang advertisement para malaman ng taong bayan na hindi government fund ang ginagamit nila. Pero malabo raw na maimbestigahan kung may mambabatas na sangkot sa signature campaign. Ang sinasabing pangangalap ng lagda na namonitor sa iba't ibang lugar nangyari raw sa kanyang distrito sa Antipolo pag-amin ng isa mismong kongresista. Pero wala umanong direktiba ng liderato ng Kamara at I can assure you na kung mayroong pumipirma doon, walang bayad. You can go there in my district. Pag-amin naman ng grupo sa likod ng EDSA Puera Ad, nakausap nila si Speaker Martin Romualdez tungkol sa pangangalap nila ng pirma para mabago ang saligang batas at gawing magkasama sa halip na magkahiwalay ang botohan ng Senado at Kamara sa anumang mga constitutional amendments na gagawin sa ilalim ng isang Constituent Assembly. Sabi niya, yes, it's okay, I'm giving you administrative support. Si Speaker, because the Speaker Martin Romualdez, being the CEO of Congress, is the one that can guide us going to each and every district, which is headed by a congressman. Tuloy raw ang signature campaign sa kabila ng bagong hakbang ng Senado. Our signature gathering is gaining ground, especially in the D and E segment of our voting population. We have gotten at least 30% of the needed signatures. Our target is to finish everything by June of this year. 12% ng lahat ng botante at 3% ng mga botante sa bawat distrito ang kailangan malikom sa People's Initiative. Wala umuna silang ibinibigay na pera sa mga pumipirma. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo. Tina Panganiban Perez. Nakatuto kami 24 oras. Nasayang at di napakinabangan. Ganyan po ang inabot ng halos 1 milyong pisong halaga ng mga expired na gamot at iba pang gamit na nadiskubre sa isang rural health office sa Albay. Yan po ang tinutukan ni Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Kahon-kahon na expired na gamot, mga syringe at mga kahon para sa pagtatapon ng matutulis na medical materials. Kabilang yan sa mga nadiskubre ng alkalde ng Bakakay Albay sa kanilang rural health unit. Sa tansya ng alkalde, halos aabuti ng milyon ang halaga ng nasayang na mga gamot at gamit. Paliwanag daw ng RHU officer na si Dr. Merly Beltran sa alkalde, karamihan sa mga expired na gamot, maituturing aniyang non-essential drug. Sa kuya, medyo akong bali dito gawa ng dakulo nangangaipo
ang mga tao, mga kasaradayan na pwedeng may tabang. Kasi baga, kung sa tuyang banwa, ito sa ibang banwa. Kasunod nito, nagpatawag ng committee hearing ang Sangguniang Bayan. Magkakaiguanin issue, pakusa na sa mga nag-expire na bulong, asin banduman sa proper disposal kan mga nagamit ng bulong. Pinuntahan ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia ang RHU. Tumangging humarap sa kamera si Dr. Beltran. Pero sinabi niya sa amin na karamihan aniya sa mga expired na gamot ay hindi raw angkop sa mga taong nagpapakonsulta sa kanila. Mayroon daw ditong galing sa private donors at meron ding mula sa Department of Health. Hinihintay nilang malagdaan ang isang Memorandum of Agreement sa pagitan ng RHU at isang pribadong waste disposal area sa bayan ng Daraga para sa disposal sa mga gamot at biohazard materials. Bukas din daw ang RHU na humarap sa isang committee hearing ng Sangguniang Bayan para ibigay ang panig nito. Desidido ang LGU na panagutin ang sinumang mapatutunayang may kapabayaan sa naturang insidente. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang Department of Health Bicol kaugnay nito, pero wala pa silang tugon sa amin. Para sa GMA Integrated News, Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Nakatutok, 24 oras. Magkakasa ng transport caravan ng ilang grupo bukas bilang pagtutol sa modernization ng mga jeepney. Pero sa February 1, papasada raw kahit yung mga kanselado ang prangkisa dahil hindi nag-consolidate. Nakatutok si Ivan Mayrina at Joseph Morong. Isang buong araw na transport caravan ang ikinasa bukas ng grupong Piston at Manibela habang papalapit ang panguhuli sa mga kolorom na tradisyonal na jeep sa February 1. Mula UP Diliman, magmamarcha ang grupo papuntang Mendiola. May kasabay ng protest caravan sa Cebu, Bacolod at Iloilo. Ayon sa grupong Piston at Manibela, hindi naman daw ito tigil pasada. Kaya wala daw dapat ipag-alala ang mga commuter na wala silang masasakyan. Pagpapakita lamang daw ito ng pagkontra sa PUV Modernization Program. Gusto nilang suspindihin muna ng gobyerno ang pagpapatupad ng PUV Modernization Program at payagan muna ang mga Provisional Authority o PA ng mga traditional na jeep na hindi nag-consolidate na makabiyahe pa rin sa February 1. Dagdag pa ng grupo, walang kapangyarihan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na kanselahin ang prangkisa na galing sa Kongreso. Kaya kahit may banta ng panguhuli sa AUNO, mamamasada pa rin daw sila. Ang dinidline nyo ay PA. Yung prangkisa na nanatiling prangkisa ng mga operator. Ayon sa MMDA, hindi naman daw kailangan magkansela ng klase at pasok sa gobyerno dahil sa transport caravan. Kung may kontra PUV Modernization Program, may pabor naman dito. Ang basang mas dati pa pang transport group, naghahain ng mosyon sa Korte Suprema para magpahayag ng suporta sa programa. Nasa lampas 100 na mga operator ang sumusuporta raw sa modernisasyon. Sa simpleng paliwanag, inuupos po namin ang kanilang ipinail na TRO para hindi po matigil ang modernization program ng ating pamahalaan. Kung patuloy na naninindigan ng LTFRB na wala ng extension sa deadline at tuloy na ang PUV Modernization Program, ito'y dahil may basbas daw ng Pangulong programa. He was very confident in saying hindi na tayo mag-extend. And he was still saying sa dulo, tulungan pa natin ang ating mga drivers, mga kooperatiba to improve further yung programa. Tiwala daw ang LTFRB, malabo magkaroon ng krisis sa transportasyon sa February 1 kapag bawal na sa mga lansangan ng mga hindi consolidated na mga jeep. Kung ang pagbabasehan daw kasi ay ang lampas 20,000 nag-confirm na mga unit sa Metro Manila. Wala pang 1,000 dito ang hindi consolidated. Doon ho sa mga nakaraan, wala naman ho tayong nakitang disruption, even if they have already declared tigil pasada in the past. We were able to see po on the ground, at least for NCR po, that there's sufficient public transport. Pagsapit ng Pebrero, magsisimula ng manghuli ang mga ahensya ng gobyerno ng mga jeep na hindi nag-consolidate. We will have a random check ng mga jeepney. Titignan po namin yung kanilang papeles. Eventually, we will be issuing stickers sa parang yung nakikita po ninyo sa pinapaskil ng LTO para ma-determine po namin kung yung isang jeep ay miyembro po ng isang consolidated entity. 27 months o mahigit 2 taon ang transition period o palugit para makabili ng mga modern jeep ang mga nag-consolidate. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.
Happy Monday, chikahan mga kapuso! Double dose of K-Lig ang hatid ng energy performance ng K-pop group na 17 at ni GOT7 member Mark Tuan. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Pinakilig ni GOT7 member Mark Tuan ang Pinoy fans kagabi sa kanyang first solo concert here in Manila na The Other Side na bahagi ng kanyang Asian tour. Pinerform ni Mark ang ilan sa mga kanta mula sa kanyang debut solo album, kabilang ang Save Me. At Change Up. Masayang nakisayaw at sing-along ang Philo Agase, bitbit ang kanilang agabong o GOT7 light sticks. Hoping daw si Mark na makapag-perform together again ang GOT7 members para sa mga Agase. Dumagundong naman ang Philippine Sports Stadium sa Bulacan itong weekend dahil sa two-night concert ng 17. Truly, 17 is right here sa kanilang hot visuals and power and energy performances. Left and right ang hiyawan at kantahan ng Carats na nakipaksu with their faves. Wala man sina S-Coops at Jonghan, di naman binigo ng Sebong ang Philo Carats sa kanilang overflowing charisma and swag. Super K-Lig din ang hatid ng unit performances. Ang on-fire paandar ng hip-hop unit, emotional pinwheel perf ng vocals unit, at highlight giling ng performance unit. Horanghe Nation represent ang Philo Carat sa ipinakitang love and support sa 17. At kapag sinabing SVT concert, syempre hindi mawawala dyan ang kanilang iconic, never-ending Adjanice. Kabilang sa mga naki-Adjanice ang kapuso Carat na si Megan Young na Hoshi Stan, pero na-wreck down ni Nadino at Joshua. Top trending online ang hashtag 17 in Bulacan. Sa kanilang social media, nag-thank you ang Sebong with a sweet message na they will always stand next to Carats. You're my headliner. Oh, always. Say the name. 17. Kamsahamnida. Thank you. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Samantala sa gitna ng planong pagpapaganda sa Ilog Pasig, nangangambang mawala ng tirahan ang libo-libong nakatira sa paligid nito. Pero may tiniyak ang ilang LGU sakaling matuloy ang proyekto. At nakatutok si Mariz Umali. Rehabilitasyon ng Pasig River ang layo ng Pasig River Urban Development Project. Bahagi nito ang paglalagay ng 10 metrong easement sa ilang tributary ng ilog katulad ng San Juan River. Magbibigay daan daw ito sa bubuuing linear park na lalagyan din ng iba't ibang pasilidad. Ilalagay natin siyempre maraming greeneries. Meron po tayong MRF na ilalagay or Material Recovery Facilities, rain harvesting facility, at ganoon din po mga sewerage treatment plants courtesy of DNR. Tapos magkakaroon po yan ng jogging path, walkway and bikeway. Tatlong aspeto ito. Una ay ang pabahay. Sumunod, of course, ay mga area na activity area na kung saan ay pwede magpunta ang ating mga kababayan, maging tourist spots, scenic spots ito. At pangatlo ay tinatawag na intermodal transportation. Ito'y kakabit sa mga ferry. Pero para magawa ang proyektong ito, aabot sa 5,000 pamilyang maapektuhan. Isang pamilya ni Nanay Evelyn sa nakatakdang ma-relocate dahil sa isinasagawang proyekto. Kung tutuusin po, ayaw po namin talagang umalis ng San Juan. Kasi po, kung tutuusin, mga lihiti mo na kaming taga San Juan, dito na po yung hanap buhay namin. Dito na po kami tatanda siguro. Sana po, dito na rin po namin gustong mamatay. Pagtitiyak ng gobyerno, mabibigyan daw ng libreng pabahay ang mga maaapektuhang residente. Yung ating F. Manalo area po, meron tayong kasalukuyang 3 malaking lote na pag-aari ng LGU ng San Juan. Ang mga loteng ito ay propose mo natin kay Secretary Cosar kung ito ay maaprubahan at base na sa magiging design. If they can build 25-story public housing buildings in these 3 lots, ang tansya ko rito sa 3 lote pa lang ito,
around 3,000 units na po yan. Ito ay medium rise, meaning mga 25 story to 20 story. Para matapos mo yung 25 story, take about mga 1 year and a half to 2 years. Nangako naman ang lokal na pamahalaan ng San Juan na magkakaroon ng staging area o pansamantalang lilipatan ng mga informal settler na maapektuhan habang itinatayo ang mga housing unit na kanilang paglilipatan. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Ilang saglit na lang at doble pasabog agad ang mapapanood sa GMA Prime. Kabilang dyan ang asawa ng asawa ko na may intense drama mula sa powerhouse cast. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Anak ko si Ton at asawa ko si Jordan. Pamilya ko sila. The original wife. Help! This is war and I will do everything in my power para hindi mo makuha si Jordan. O The New Wife, ang bagong serye gabi-gabi sa GMA Prime. Bihira daw dumating ang kakaibang tema kaya't hindi dapat palagpasin simula ngayong gabi. Ang asawa ng asawa ko. Iikot ang serye sa isang masalimuot na kwento ng pagmamahalan, pamilya at pagkakaibigan. Hahanga raw tayo sa katatagan ng mga karakter. Christy! Lalo na ni Christy, played by Jasmine Curtis Smith, na kung sa totoong buhay daw nangyari, ay maaaring gumive up na ang kahit sino. I've never portrayed anything like her in terms of experiencing strength ng pagkababae. So, nabibigla ako and para bang nangangapa a lot, but in a good way. Gusto mo lang sabihin na patay na asawa ko? Bago naman para kay Rayber Cruz ang ganito ka-intense na mga emosyon na kailangan sa kanyang karakter na si Jordan. Maraming personal matter si Jordan na hindi naman nangyayari pa sa akin ever. Kaya yung emotional journey talagang tinrabaho namin. Ako lalo na sa akin kasi bubbly ako na tao. Like, I'm a very light person. Alam mo naman yun kay Nelson na masiyahin na tao. So, challenging for me yung bigat na dinadala ni Jordan. Malaking tulong naman sa paghahanda ni Lisel Lopez ang pagganap niya noon bilang si Sandra sa Voltes 5. Asawa niya na ako. Lalo't maraming emotional roller coaster ang pagganap niya bilang si Shaira. Yes po, naturuan niya po ako ng love. Kasi yung love ni Sandra for Zardos, she's willing to die for him eh. So I think parang dito naman, I'm willing to do everything then for Jordan. Makakasama rin nila si Gina Alahar, Martin Del Rosario, directed by Loris Guillen. Titik sa emosyon at mabilis ang pangyayari sa pilot episode mamaya. Ilang minuto na lang, sabay-sabay nating tuklasin kung kanino dapat pumanig. Lalo't tama lang ang ipaglaban ng karapatan sa asawa ng asawa ko. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Sa ating ulat panahon, ramdam pa rin sa ilang bahagi ng bansa ang bahagyang paglamig ng panahon dahil sa amihan. Pero hindi lang yan ang dapat pagandaan, kundi pati ang mga posibleng pag-ulan. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa pa rin ng ulan sa Apayao, Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Bicol Region at Mindoro Provinces. May mga kalat-kalat na ulan din sa ilang bahagi ng Visayas gaya ng Aklan, Negros Provinces, gayon din sa Samar at Leyte Provinces. Uulanin naman halos buong araw ang malaking bahagi ng Mindanao. Maging alerto po ang mga residente ng Zamboanga Peninsula, Sulu Archipelago, Northern Mindanao, Barm, Caraga at Davao Region. Heavy to intense rains ang inaasahan sa maraming lugar kaya maging handa sa banta ng baha o landslide lalo kung ilang araw na po kayong inuulan. Sa Metro Manila naman, mababa ang tsansa ng ulan bukas pero patuloy na mag-antabay sakaling may advisories na ilalabas ang Pag-asa. Sa mga mangingisda o may maliliit na sasakyang pandagat naman, may gale warning pa rin sa ilang bahagi ng bansa gaya sa Northern at Southern Luzon, pati sa Eastern Seaboards ng Visayas at Mindanao. Amihan, shear line at localized thunderstorms ang patuloy na makakaapekto sa bansa. Bukod po sa pagbabantay ng ating mga teritoryo, may hakbang na rin ang AFP kontra misinformation at problema sa cybersecurity. Inilatag po yan sa una nitong command conference ng taon na tinutukan ni Chino Gaston.
Sa gitna ng mga panggigipit ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea, idiniin sa unang command conference ng militar ang dati nang iginiit ng Pangulo. Kailangan ng mga bago at mas malikhaing strategiya para ipagtanggol ang soberenya sa West Philippine Sea. Yung ginagawa nating pag-improve ng facilities are part of the responsibility, part of the obligation of the armed forces of the Philippines to take care of our soldiers. Bukod sa West Philippine Sea, target ubusin ng militar ang higit kumulang 1,500 na nalalabing puwersa ng New People's Army base sa bagong strategiya ng AFP Command. Hindi raw maapektuhan ang kampanya laban sa NPA ng isinusulong namang exploratory talk sa CPP, NPA, NDF. Tututukan naman ng Civil Relations Service ng AFP at bagong tatag na AFP Cybersecurity Group ang problema sa misinformation pati cybersecurity na dahilan ng hacking sa ilang government website. Our task is to secure the people and secure the state and also to include cyber domain. Yung armed forces syempre is one of those that are quite targeted, but it will never stop. In terms of the AFP, we are always fortifying also our defenses. Pinabulaanan din ni Bronner ang anumang haka-haka ng destabilisasyon matapos personal na inikutan at kausapin ng mga sundalo sa mga AFP area commands sa buong bansa. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 oras. Former NBA stars bilang bahagi ng Philippine team? You heard it right, dahil hindi lang isa, kundi 3 silang magiging kakampi ng Pinoy players sa 33rd Dubai International Basketball Championship. At narito sila sa bansa, including NBA All-Star player Dwight Howard. Let's change the game at kilalanin ang mga pangmalakasang miyembro ng Strong Group Athletics. Former NBA champ and 8-time NBA All-Star Dwight Howard. Former defensive specialist for the Oklahoma City Thunder, Andre Robertson. At naturalized player, Andre Blatch. Dahil sa kanilang reinforcement, talaga namang strong ang Philippine team roster ng Strong Group Athletics. Para sa 33rd Dubai International Basketball Championship mula January 19 to 28. Kasama nila ang ilang student athletes. Coach, you gotta stack lineup. I think he's gonna be a big boost for us. He definitely can still play. He's gonna be a big presence for us defensively. Let's talk about Andre Robertson. He's really good, man. I mean, he's so underrated. In the NBA, you knew him as a defender, but he does so much more than that. I think he might be our X factor. Being able to come here and represent the Philippines is a great honor, and I take pride in it. But we're seeing you do more on the court. Are we gonna see more jumpers from you? It's a new age, new era of basketball, where you got to be able to shoot, space the floor, and just be able to play outside and in. What made you say yes to making your comeback for a Philippine team? I had a long time to sit down with myself, obviously this past year, with my friends, family, my girl, so came to a decision, it wasn't done yet. What will it take for you to win the same as we did the last time I came here, to come home with the championship nonetheless. Since 2017, lumahok na ang bansa sa annual Dubai International Basketball Championship. At noong 2020, makasaysayan ang kampyonato ng Pilipinas. The first para sa isang non-Middle East team. With this year's lineup, maulit kaya ang road to gold ng bansa? Main goal naman talaga is to win a championship, pero ito-take lang namin one game at a time. Para sa akin, pag kabantayan ko sa practice, binibigay ko lang talaga yung best ko para ma-challenge ko sila. Mataas yung kumpiyansa pag may kasama ka talagang NBA player. Interesting to see because Coach Charles is the head coach of this team, pero head consultant si Coach Brian Gurj, and Coach Brian is of course a legendary coach. All my Filipino fans that will be in Dubai, be there. There you have it mga kapuso, nakilala na natin ang mga miyembro ng Strong Group Athletics na magko-compete sa 33rd Dubai International Basketball Championships representing
the Philippines. Napakalakas po ng team nila kaya sana po maibalik nila ang kampyonato para sa bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Kung hindi isinakay sa tow truck, binatak o tiniketan ang mga iligal na nakaparada sa magkakahiwalay na lugar sa Quezon City at Pasay. At nakatutok si June Veneracion. Wala nang nagawa ang may-ari ng motorsiklong ito na iligal na nakaparada sa Senator Miriam P. Defensor Santiago Avenue sa Quezon City nang maisampan na ito sa tow truck ng MMDA. Maswerte pa maski papano ang iba dahil inabutan pa nila sa kalsada ang kanilang motorsiklo kesa naman sa impounding area pa nila puntahan. Pero hindi naman sila ligtas sa violation ticket na 1,000 pesos ang multa. 2,000 naman sa unattended ang sasakyan, hindi pa kasama ang towing fee. Walang helmet ang pasahero at may takip ang plaka, kaya napara ang rider na ito. Sinubukan niya makiusap pero hindi siya pinagbigyan. Wala talaga mapuso pa sila. Sobra-sobra pa yung ticket, 1.5 pa ilagay. Paano mo sasabihin na kami ang walang puso sa dami ng violation? Kailangan natin ipatupad ang batas ng tama at fair and square. Wala ring ligtas ang mga nakaparadang kotse at taxi sa Nia Road. Papahinga lang sana. Nagmerienda. Kaputi, wala tayong magagawa. Nagkaroon din ng clearing operations kaninang umaga sa mga kalsada sa Pasay City na papunta sa Naiya. May nahatak na jeep. Tiniketan pati mga nakaparada sa harap ng isang fast food branch. Budget lang sir. Magkano yan? Okay yan. Walang driver, unattended. Marami tayong mga bumabiyahe na ginagamit itong mga kalsada papunta sa airport at palabas. So, kailangan ma-ensure natin na maluwag ang traffic. Nasa mahigit 150 ang natikita ng MMDA ngayong araw. 35 na sasakyan naman ang natow. June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Literal na the long wait is over dahil mamaya na mapapanood ang first team-up ever nina Jeneline Mercado and Zian Lim sa Love, Die, Repeat. At relate na relate sila sa kanilang characters. Bakit kaya? Makichika kay Aubrey Carampel. Gretchen, tulungan mo ako. Paulit-ulit lang lahat nangyayari. Paulit-ulit na sakit dahil sa paulit-ulit na trahedya ng pagkamatay ng kanyang mister. Ganyan ang kakaharaping hamon ni Angela, ang bagong gagampanang karakter ni Ultimate Star Jeneline Mercado sa kanyang Ultimate TV comeback sa GMA Prime series na Love, Die, Repeat. Isa to sa mga pinaka-challenging na role na ginawa ko sa 20 years ko sa industriya. Parang ito na yung rurok nung drama talaga. Makakasama ni Jen for the first time ang aktor na si Zian Lim na gaganap bilang kanyang asawa, si Bernard. Para kay Zian, isang karangalan na makasama sa isang proyekto si Jen na agad naman daw niyang nakapalagayan ng loob sa set. I think yung comfortability and yung trust lang talaga, that's what we are working on. I mean, huge. We really needed that trust na parang, okay, if may isang magkamali, nandyan yung isa para sumalo or nandyan yung isa para to just para alalayan yung isa't isa. So that's very crucial in terms of the working relationship and the dynamics with Jen. Magaan siya katrabaho at lagi ko sinasabi na collaborative yung aming taping every time kasi nag-uusap kami ano bang mga dapat gawin. Tapos yung aming direktor napakasipag at napaka-patient talaga na pagandahin itong show na to. Bilang isang anak, ina at asawa, nakarelate daw sa karakter niya si Jen. Sumusunod siya sa lahat ng gusto ng mga magulang niya at mapagmahal na asawa at gagawin niya lahat para sa pamilya niya kahit na buhay niya yung kapalit. Ganun ka ba as Jeneline Mercado? Ganun ako, oo, ganun ako. Paano ko ililigtas yung asawa ko? Dahil umiinog ang kwento tungkol sa kamatayan at pagbibigay ng pangalawang pagkakataon, tiyak daw na marami ang makaka-relate at maraming aral ang mapupulot sa kwento. Ang essence po ng time loop is the characters need to learn a huge lesson in their life para they can overcome that time loop. My character is dying every single day. So how will Jeneline Mercado, how will Angela
save her dying husband. Aside from paulit-ulit na namamatay yung minamahal niya sa buhay, it's all about not giving up. So maraming makaka-relate dyan. How far are you willing to go to not give up on the person you love? Paulit-ulit lang. Mamaya na mapapanood ang Love, Die, Repeat sa GMA Prime. Nasa time loop nga ako. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Prosesyon ng Santo Niño ang isa sa mga sunod na pinaghahandaan ng Cebu City para sa paggunita nito sa Sinulog. Nitong weekend naman, napuna ang isa sa mga performance sa pista. Yan ang tinutukan ni Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Umabot sa hanggang 25,000 ang dumayo sa Cebu nitong weekend para sa Sinulog, batay sa taya ng Cebu City Police. Sa kabila niyan, naging maayos naman ang pagdiriwang. All is well that ends well and the people are happy, but the most of all, and I believe, because when the people are happy, Senior Santo Niño is delighted. Sa kabilaya ng puna ni Deputy Minority Leader at Basilan Representative Mujib Hataman at ilang netizen, sa cultural performance kasi ng Cebu Technological University o CTU. Ipinakita nila ang kultura ng Muslim community pero hindi raw naaayon dyan ang paghawak din ng imahe ng Santo Niño. Ayon kay Hataman, dapat pinag-aralan munang maigi ang performance. Humingi na din ng tawad ang CTU na wala raw intensyong masama at gusto lang bigyang halaga ang lahat ng kultura at mga relihiyon sa bansa kabilang na ang Muslim community. Tinanggap na ng Bangsamoro government ang apology ng CTU pero umaasa raw na hindi na maulit ang ganitong pangyayari. Sunod namang paghahandaan ang mga nalalabing aktibidad para sa 459th Fiesta Senior Celebration. Kabilang ang huling araw ng nobinaryo sa Biyernes kung kailan merong Walk with Mary at ang mismong traslasyon sa Sabado bago ang fluvial procession na lalahukan ng di bababa sa 130 na sasakyang pandagat ayon sa Coast Guard. Para sa GMA Regional TV, Balitang Bisdak at GMA Integrated News, Nico Sereno, nakatutok 24 oras. Hindi lang isa, kundi 3 beses nang na-videohan ang isang lalaki habang nakikipagtalo sa 3 magkakaibang driver. Sa 2 insidente, naglabas pa siya ng tila patpat habang naninigaw. Ang aksyon dyan ng LTO, alamin po sa pagtutok ni Katrina Son. Tila eksena sa pelikula ang video na ito na kumalat online nitong unang linggo ng Enero. Humaharurot ang isang kotse sa isang kalsada sa Quezon City. Maya-maya, huminto sa harap ng sasakyan nang kumukuha ng video. At bumaba ang isang lalaking nakaasul. Ano problema mo, boss? Ano nga? Sabihin mo. Baba ka kaya. Baba. Baba ka, baba. Di. Ba! Ginit-git ka ba? Umiwas na nga ako eh. Hindi pa rin bumababa ng sasakyan ang hinahamon ng lalaking nakaasul at umalis na lang sa lugar. Ang registered owner ng kotseng sangkot, inisyuhan ng LTO ng show cause order dahil sa naturang insidente. 2 raw ang nakikita nilang paglabag, obstruction of traffic at improper person to operate a motor vehicle na ang parusa ay kanselasyon ng driver's license. Nananawagan ng LTO sa registered owner ng sasakyan na makipagtulungan sa investigasyon. Kung hindi, mapipilitan daw ang LTO na magdesisyon sa kaso batay sa ebidensyang mayroon sila. Sa January 17 siya nakaschedule na humarap sa LTO. Pero bago pa man yan nangyari. Nitong weekend, kumalat naman ang isang bagong video. Naglakad ang lalaking nakasando papunta sa kanyang kotse at naglabas ng tila isang retractable baton at lumapit sa nagbe-video. Mali ka na nga, ipipilit mo? Sagot! Saan ka magpasensya na? Sagot! O, pasensya na! Sagot! Pasensya na ka ako. Wala ka mali ako, wala. Ang layo-layo naman, Brad. Sumagot ka muna. Ang layo-layo. Mabilis yung takbo ko, mabilis. Batay sa video, ang sangkot sa sasakyan ay pareho ang plate number ng sasakyang nasa naunang video. Nagahamon ng away mo. Kung gusto mo, sa enforcer na lang tayo.
Magpulis na lang tayo. Isa pang video ang lumabas kung saan kita rin ng isang lalaking may hawak ding baton at nakikipag-away sa nagmamaneho ng isang van. Batay sa video, pareho din ang plate number ng kotse sa mga naunang video. Patuloy naming inaalam sa LTO kung iisang lalaki lang ang sangkot sa 3 insidente pero wala pa silang pahayag. Nauna namang nagpaalala sa mga motorista ang LTO na manatiling kalmado habang nasa kalsada. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Humihingi po ng public apology ang singer-actor na si Jano Gibbs mula sa Quezon City Police District dahil sa naging paghawak nito sa kaso ng pagkamatay ng kanyang amang si Ronaldo Valdez. Naglabas din siya ng sama ng loob sa mga malisyoso umunong mga vlogger na pinagkakitaan daw ang nangyari sa kanyang ama. Nakatutok si Mark Salazar. Galit habang nagluluksa ang aktor at singer na si Jano Gibbs sa kanyang pagharap sa media. Mali raw ang paghawak ng PNP sa investigasyon ng pagkamatay ng kanilang ama, ang aktor na si Ronaldo Valdez. Dumagdag pa ang mga malisyosong content ng ilang vloggers tungkol sa nangyari. I do not wish this on anybody else. That's why I'm doing this. Ayoko na mangyari sa ibang tao itong nangyari sa amin. Pinakamabigat na sinisingil ni Jano Gibbs sa PNP ang pagkakalik ng maselang video ng kanyang amang nakahandusay noong December 17. Video na kumalat sa social media. Ang sabi noon ng Quezon City Police, ang video ay kuha ng mga pulis na rumisponde sa bahay ni Jano bilang bahagi ng case documentation. Pero aminadong hindi ito dapat kumalat. Inirereklamo rin ni Jano ang pag-leak ng kanyang salaysay at ang larawan hawang pinaparaffin test siya. Same day pa lang yun. So I told the police I was with. Sabi ko, ano to? Sabi ko, ang sagot sa akin, ako sir, hindi natin may iwasan yan eh. Kasi pinapasa talaga namin sa mga superiors. And also our address, which endangered us. Kasi nandun yung address, full address namin. Aba, may camera crew dun na nakaganon. Sa second floor na nakunan ako nagpa-paraffin. So nagalit yung doktora na nagpa-paraffin. Sabi niya, sino yun? Habulin nyo. Ganun. Hinabol nila, bumalik. Wala na po eh. Sabi ng doktora, sino ang tao sa baba? Wala po. Wala pong tao sa baba. So anong klaseng police station yun? Walang bantay. Sabi pa ni Jano, tila hindi rin daw maayos ang ginawang pagproseso ng pulis sa crime scene. After 9 days, they text to retrieve the slug of the bullet. Hindi nyo na gawa yun yung nung araw na yun? Dami nyo ah. Anong pinrases nyo? Diba? 9 days after na, ay, yung slug nga pala. Diba? Tapos, hinihingan pa nila, pwede ba natin i-recreate yung scene? Ha? Nag-process na tayo eh. Wala rin daw awa ang ilang netizen sa pag-imbento ng intriga at malisya sa kwento sa ngalan ng likes at shares. I'd like to call out some of the vloggers. Ang thumbnail niya, Jano Gibbs, umamin na. Laki ng kinita mo, pahingi. Ang thumbnail niya, inaamin ko ako ang mastermind ng lahat ng ito. Ginawa ko yun dahil kailangan ko ng pera. Ganito na ba kababa, kadesperado ang mga vloggers? Sa mga tinutukoy na vloggers, mas nagpakita ng higit na galit si Jano. Sa kanilang lahat, yung mga binanggit ko, and pati sa lahat ng mga netizens na nag-share, nagpasa ng video, I want to say shame on you. Or better yet, you. Hindi alam ni Jano kung paano hahabulin ng mga vlogger na wala namang pagkakakilanlan.
Pero kahit ang mga natukoy ng mga pulis na may kinalaman, hindi na rin daw niya kakasuhan. Pag nag-file kami and stuff, I will have to reenact again. Ikukwento ko na naman and mas trauma pa. Hindi pa nga kami nakakabangon. Ang hinihingi na lang daw ng pamilya ay ang pag-amin ng mali ng PNP at isang public apology. Hininga namin ng pahayag ang Quezon City Police. Tayo ay taus-pusong mihingi ng paumanhin sa lahat ng pamilya ng Gibbs, ganun din sa kanilang mga kaibigan, dahil doon sa sabihin na natin na sakit na naidulot noong paglabas ng video. Kanina naman, right after the press conference, ay nakausap kami ni Mr. Jano Gibbs sa telepono at doon ay naipahatid ko personally yung aming paghingi ng paumanhin. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangyo. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.